5 years ago. You know how it goes, Andrea. I just enjoy our relationship until it lasts. My parents would never approve of our relationship. Alam mo ang lahat ng bagay na yan when you agreed with me on this. Kaya hindi ka na dapat magtaka now that I'm breaking up with you. Naiirtang sabi ni Sander sa kanya. I couldn't utter any words. Masyado akong nabibigla sa mga nangyayari. I thought that the love that Sander and I shared were real and honest, but to my disappointment, it was just a pastime for him until his parents decided kung sino ang babaeng dapat na ipakasal sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang lahat ng naririnig ko mula sa kanya. I thought you loved me. Klitsi nang mang sabihin pero yun lang ang mga katagang lumabas sa aking bibig. That's bullshit. No matter how much I love you or you love me, you will never be good enough for me. Kailangan mong itatak sa isip mo ito. Ang naang mayaman ay para lang sa mayaman at ang mahirap ay para lang sa mahirap. Mayaman ako. In fact, sobrang yaman. Hindi ako nababagay sa isang mahirap lang na tulad mo. Wake up, you aren't Cinderella at hindi na uso ang fairy tale sa panahon ngayon. You have to wake up in the reality na may mga bagay na hindi talaga pwede kahit anong ipilit mo. Just like us. I'm sorry, but one day, I'll gonna marry a girl who's rich, sophisticated, and elegant na nabibilang sa alta sa syudad. Kaya habang maaga pa lang, kailangan na nating tapusin to. Mahabang paliwanag ni Sandra. It feels like forever habang pinakikinggan ko ang bawat salitang binabanggit ni Sander. Malinaw ang bawat pagbigkas nito sa mga salita. But something inside me refused to believe anything he said. Gustong gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip. But I just realized that my hands automatically went to Sander's face. I just slapped him and damn it hurts, clearly indicating that everything is way far from being a dream. So sinasabi mo bang kabulshitan lang ang lahat ng pinagsasabi mo sa akin na hindi mo naman talaga ako totoong mahal? Lahat ng pangako mo sinabi mo lang because you feel you need to say those words to me. Mahina ngunit may diing tanong ko sa kanya. No, but I'm sorry. Sooner or later, you will realize that all of this, I did this for you because I care about you and believe it or not, I did this because I really do love you. Buong sinseridad nitong sabi sa akin. Now that bullshit, pagkatapos ng lahat ng pang-iinsultong sinabi mo sa akin kanina, ngayon sasabihin mo sa akin na ginagawa mo ito dahil mahal mo ko. That's bullshit. Hindi ko na napigilang magmura ng mga oras na yon. Parang pakinamdam ko sa sabog lahat ng ugat sa katawan ko dahil sa sobrang galit ko sa kanya. How dare he say those things? Then eventually tell me that he did all this to protect me because he cares for me, that he loves me. I don't know, but it's really hard for me to believe that. Stop cursing. You know how much I hate to hear you talk like that? Hate me all you want, but that doesn't change the fact that I'm leaving you. I'm sorry. And with that he left, leaving me shattered and broken. I can't do anything that moment but to broke down in tears. Hindi lang simpleng iyak iyon, kundi hagulhol. That incident left me with nothing. Parang nagunaw ang mundo ko ng paulit-ulit kapag naaalala ko ang masasakit na salitang sinabi niya sa akin. I heard it as if he's telling it to my face and it's on a reply button, but paulit-ulit itong tumatakbo sa aking isipan. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, mamamatay na ako. Then when I opened the television, there I saw him, gorgeous as ever, all smiling and all willingly charming, the first with his dashing charisma. Looks like it was the same interview every day, but this time beside him was beautiful, sophisticated and elegant woman. Kung hindi ako nagkakamali, anak siya ng isang sikat na senador na napapabalitang balak tumakbo bilang presidente sa susunod na halalan. Parang dinudurog ang puso niya while watching him getting cozy with that girl. It's just been a week after their breakup. And then there he is, all glorious and ready to take the world down. Samantalang ako, isang linggo nang nagmumukmok sa kwarto
At ni maligo o magsuklay man lang, hindi ko magawa. I turned off the television and went to look myself in the mirror. To my surprise, I absolutely looked terrible. This is not me. I should never let myself down just because of that stupid asshole. That very moment, I decided to leave everything behind and back on my feet. That day, I promised to myself that I would never let myself fall in love with you, with anyone like Sander Rodrigo de la Torre. It was Monday again, start of the week, and I have a good feeling that this day would be a good start. Although hindi pa rin naalis ang traffic tuwing umaga, at least walang hindi magandang bagay ang nangyari sa kanya pagpasok ng trabaho. Regardless of the rush hour, traffic, nakarating ako sa opisina ng hindi late, just like my usual morning routine. I settled my things in my table and went to the pantry to have some coffee. Our office is politely enough to provide us a free coffee. I can't live without coffee. Pakiramdam ko, yun ang gasolinang nagpapatakbo sa buong sistema ko. The Billionaire Matchmaker Company. Ito ang katagang karaniwang bumubungad sa akin tuwing papasok ako ng opisina. Yes, I work as a matchmaker to the millionaires. I'll make sure that they won't get a gold digger for a girlfriend or a wife. When I went to the pantry, I saw Jeanette, our CEO, part owner of the company, and a good friend of mine. She is very strict when it comes to work, kaya naman, madalas siyang ma-misunderstood ng mga katrabaho namin. Regardless of that, naging close pa din kami. I don't know what triggers us to be friends, pero nangyari na lang eh. There is some unexplainable forces that connect us na parang kami lang ang nakakaramdam. Kaya kahit na boss ko siya, at technically masyadong malayo ang estado namin sa buhay, naging malapit pa din kaming magkaibigan. She is very down to earth. Unlike any other owners na nakikisalamuha siya sa amin and even using the facilities with us such as pantry. Wow! Nakakagulat naman ang sobrang aga mo ngayon. Anong himala ang sumapi sa'yo? Pabirong bati ko sa kanya. Since she is a good friend of mine, sanay na siyang makarinig ng mga ganitong biro mula sa akin. Well, I'm a kind pressured right now. I have this very huge client at nakasalalay sa kanya ang posisyon ko. What do you mean? Enlighten me please. There's an issue going on with that management and they are aiming to remove me in my position. Naghihintay lang silang magkamali ako and this is their chance. How did that happen? Part owner ka nitong company, kaya paano kanila tatanggalin? Takang tanong ko sa kanya. They can do that for the right reason, kaya higit sa lahat ng pagkakataon. Ngayon ko, hindi kailangan ng kahit kunting pagkakamali, hindi magkamali. Then here's come this client na nagpapahirap intindihin. Halos lahat ng account executive na ipinapadala ko, bumabalik. Nakalukot ang mukhang sabi niya sa akin. Bakit? Anong nangyari? Takang tanong ko ulit. Ewan ko, palagi niya lang dahilan hindi daw marunong pumili ng babae ang mga account executive na pinapadala ko. Wala man lang pumapasa sa taste niya. Kaya naman lahat isinisisi niya sa tauhan ko. Nagbigay ba siya ng standards for the girls? Tanong ko ulit habang nagtitimpla ng kape. Yeah. Yes, he did. That's why I don't know what's wrong. Basta sinasabi niya na lang daw na wala siyang gusto sa kahit na sino sa mga choices na ibinibigay natin. I give him all the girls who have a good reputation and from a good and well-known family. Pero wala pa din. Kaya mababaliw na ako ngayong oras na to. Sabi nito sabay hawak sa ulo niya. That's tough. Baka naman mataas lang talaga ang standards niya. Kuminto ko sa kanya. Yeah, I guess so. But now, I'm planning to use my last ace in this game. Sabay diretso sa mata ko. Sa akin nakatingin si Jeanette.
Naramdaman ko ang pagtitig niya, kaya naman agad akong nag-angat ng tingin upang makipagtitigan sa kanya. Saka ako nagsalita, ngunit sa mga oras na yaon, may ideya na ako sa kung ano ang itinitukoy niya. And that is, tanong ko pa din sa kanya, I want you to handle this account for me. Sa'yo nakasalalay ang buong buhay ko. Halos pagmamakaawang sabi nito sa kanya. I know she's just exaggerating and when she did that gesture just to make the situation looks like it is the end of the world. Hey, calm down. You don't have to be exaggerated. You know, I would do this for you. It's not like I have any choice. Ikaw pa din naman ang boss at susunod pa din ako sa kahit anong utos mo. Natatawang sabi ko na lang sa kanya. Thanks God. Akala ko hindi mo natatanggapin after what you've heard na nangyari sa mga colleagues mo eh. But now, I can rest my mind dahil alam ko, ikaw ang hahawak ng account na to and I'm sure you'll be great in this. Kumpiyansang sabi niya sa akin. Okay na, tinatanggap ko na. Di mo na ako kailangan bulahin. Natatawang sabi ko sa kanya. That's great. It's settled now. I'll give you the other information later. It's in my desk. Abuting ang ngiti niyang sabi sa akin. By the way, what's the name of this big client? Pahabol kong tanong sa kanya. Let's just say that Sander Rodrigo de la Torre is looking for a wife. And with that, my life was ruined. Natigilan ako sa sinabi ni Jeanette. I felt like I just accepted to be executed and willingly handed my head to the devil himself. Oh crap. This can't be happening. My life is doing fine now. Until this moment. I don't know what's wrong. Para biyayaan ng ganitong kapalaran. Sander Rodrigo de la Torre, please tell me. He is not the de la Torre who owns the Hacienda de la Torre? Please, I'm begging you, tell me, it's not him. Hindi ko alam kung sino ba ang niloloko ko ng mga oras na yun. His name is one of a kind, kaya imposible ang sinasabi ko. Andy, what are you talking about? Wala namang ibang de la Torre sa Pilipinas, kundi ang pamilyang may-ari ng Hacienda de la Torre. Of course, they are the same person. Don't be silly. Natatawang sabi ni Jeanette. I'm dead. I'm so dead. Pwede pa bang bawiin yung sagot ko? Pwede ba akong mag-back out na pagmamakaawa ko sa kanya? But why? I need you here, Andy. Ikaw na lang ang natitirang pag-asa ko. Why backing out? Is there something wrong? Takang tanong ni Jeanette sa akin. Everything. Everything is wrong. Biglang sigaw ko. I am panicking as of this moment. I don't know what to do. I've spent my life doing all the best I can to stay away from him. It takes me years before I can finally get over him. And right now, I don't want any piece of him. Why? Explain it to me para maintindihan ko. Ano bang meron at bigla ka na lang nag-hysterical ng ganyan? I don't want to handle this account. Give me anything, just not him. Please, not him. Wag lang siya. You have to tell me why. I need some valid reason before I decide whether to give you what you asked for or let you handle this client. Remember when I told you about my darkest day in my life? The story about this guy who ruined my life? That's him. OMG, it's Sander de la Torre, Rodrigo de la Torre, the guy you are talking about. The one who broke your heart and left you? The very same, unless they change his name to Satan or Lucifer. Sarcastic ang sagot ko. How did that happen? Curious pa rin tanong ni Jeanette sa akin. It's a long story. Please, I don't want to go back to memory lane as of this moment. Just tell me, you won't let me handle this account. Pagmamakaawa kong muli sa aking kaibigan. Kung kinakailangan lumod ako sa harap ni Jeanette, gagawin ko. Wag ko lamang makaharap ang lalaking yun. It was 5 years ago, but the pain like it was yesterday. Ganun katindi ang ginawa niyang pananakit sa akin. Kaya naman, hindi nila ako masisisi kung ganun na lang ang galit ko sa kanya.
what I can do, but I can't promise anything. You know how much I need this and I can't blow this up. I would do anything to get this client, even that means that I have to drag to you him. Yun lang at iniwan na niya akong nakatulala sa harap ng lamesa sa pantry ng opisina. I still can't believe that this is happening to me. Matagal kong nagawang iwasan ang lalaking yun. Hindi naman yun mahirap dahil magkaiba ang mundong aming ginagalawan. Kailangan ko lamang umiwas sa mga lugar na kalimitang pinupuntahan ng mayayamang katulad nila. Right now, panghahawakan ko muna ang sinabi ni Jeanette na gagawin niya ang lahat upang hindi sa akin mapunta ang account na ito. Pero alam kong if worse come worse at kailangan na niyang ang tulong ko, I don't have any choice but to do it. Business is business, kaya naman kahit na magkaibigan kami, alam kong mas uunahin niya pa rin ang makakabuti sa kumpanya niya kaysa sa pabor na hinihiling ko. Normal lang naman ang buong araw ko, ngunit hindi ko pa rin maiwasang kabahan sa magiging desisyon ni Jeanette. I know her decision would really make a difference lalo na sa buhay ko. This big account will benefit me financially, but I wouldn't risk it, lalo na't alam kong malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ko kung sakaling magkita kaming muli. Right before the end of my shift, ipinatawag ako ni Jeanette sa kanyang opisina. This is it. The moment of truth has finally come. I just hope that the odds will be in my favor. Kumatok muna ako bago tuluyang pumasok sa kanyang opisina. I find her behind her desk holding her head as if in pain. Hi, pinatawag mo daw ako. Saka palang tumuon ang atensyon niya sa akin. I'm sorry, Andy, but I have to do this. I need every possible options. Lahat na ng account executive nitong company ay hindi makatagal sa kanya. I don't know what's wrong. They all say that he was grumpy at laging mainit ang ulo. Although, hindi naman siya nananakit physically. Lahat ng tauhan na pinapadala ko natatakot sa kanya. I don't have any choice but to put my best foot forward, and you know what that means, right, Andy? Yeah, I know, but I really have to let you know that I can't do this. Malungkot kong sagot sa kanya. I'm sorry din, but I have to do this. It's either you do this job or I will fire you. I know we're friends, but this is business. Seryosong sabi nito. This is what she fears the most. Alam niyang gagawin ni Jeanette ang lahat para sa kumpanya. Kahit ang isakripisyo pa niya ang pagiging magkaibigan namin. Naiintindihan namin niya ito dahil matagal na din niya itong naging kaibigan at malinaw sa kanya ang priorities nito. Please don't do this. Alam mo namang ako lang ay inaasahan ng pamilya ko. I know she is blackmailing me, but I can't blame her. She badly needs this account as much as I badly want to avoid it. I don't want to do this, but you left me with no choice. Just accept this project. Malaki ang makukuha mong komisyon dito. It's a win-win situation. You'll get paid a lot and I can maintain my position. Just disregard your past for once at isipin mo kung gaano kalaki ang kikitain mo dito. Pwede mo nang ipagpatayo ng maliit na tindahan ng nanay mo. Di ba yun ang matagal mo nang gusto? Malaking tulong sa pamilya mo ang makukuha mong pera dito. I was still dumbfounded at patuloy na tinitimbang ang sitwasyon. I'll make sure na malaki ang makukuha mo dito. Just accept it. I badly need this. I can't afford to lose my job. In life, there's a little sacrifice that we make for our family, for them to be happy, even if that means I have to rest my heart for the person again. Okay, fine. I'll do it. Nangihina kong sagot dito. Great! Here's this address. Go to his office straight early in the morning. You don't have to report her in the office if you want to. Just focus on this project. I trust you. Don't let me down. If you pull this off, I might grant you a promotion. Who knows? So galingan mo ha, okay? Simpleng tango lang ang naisagot ko sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Alam ko sa mga oras na iyon, magbabago ang buhay ko. Paggising ko kinabukasan. Good luck, Andy, narinig ko pang sabi ni Jeanette bago ako tuluyang lumabas sa kanyang opisina. Nanlalata akong kinuha ang mga gamit ko at lumabas na ng opisina.
I need a lot of energy for my battle tomorrow and I think it would be a long day. I was really pissed right now. How dare he do that to my assistant? It's been weeks since I accepted the job of finding a wife for Sander De La Torre. And since then, this job is giving me a bunch of headaches. Kababalik lang ng assistant ko from Hacienda De La Torre and she got nothing. I asked her to go to Sander and ask him about the details of the girls he want to be his wife. You know the usual details about what you do and don't like about girls? Standard procedure namin yon upang mas mapadali ang makahanap ng mga babae o lalaking papasa sa taste ng clients namin. And in my case, it's Sander and he's really giving me hard time. So what happened? Christy, tell me, medyo irritable kong tanong dito. Dahil sa inis ko sa Sander na yon, kaya naman sa assistant niya na ibunton ang lahat ng inis niya. Sorry ma'am, but he didn't even face me or talk to me. He just went there to look at me, then umalis na siya agad. Sekretarya na lang niya ang nakausap ko, kinakabahang sagot ng sekretary ko. And, naiinip na tanong ko sa kanya. Tinanong niya po kung bakit ako ang nandun. According to the company, you were supposed to be the one who's handling the project. They felt openly dahil instead of you, assistant mo lang daw po ang ipinadala mo na kayo kung sabi nito. Great! Now, this is all my fault. Kasalanan ko ba? Kung ayoko makita ang pagmumukha ng demonyong yun? This was the third time na nagpabalik-balik ang assistant ko sa Hacienda De La Torre. But until now, hindi pa rin namin siya nakakausap ng matino. What do they want? Tumaas ng boses ko ng mga oras na yun. Hindi ko maiwasang ipakita ang pagkairita ko sa mga nangyayari. She's doing all she can para lang hindi ito makaharap ng personal. But he is making it difficult for her. Now she doesn't have any choice but to face him. Honestly, facing him was the last thing on her mind. Mr. De La Torre wants to talk to you personally and work for this project personally. He wants you to personally pick the women who will be the candidates to be his wife. Really? Now ha? Yun lang ang tanging naisagot niya dito. Can you see the irony in that ha? The ex-girlfriend will be the one in charge of finding the future wife for his ex-boyfriend. Can this be more exhausting than ever? She was sitting in her chair, thinking about how to resolve her problem when she heard Christy's phone ringing. Yes, hello. Sagot nito agad. Okay, I'll let her know that I'll call you back to inform you. Bye, thank you. Matapos noon, ibinabana ni Christy ang linya at humarap sa kanya. Ma'am, I was just informed that Mr. De La Torre is here in Manila and he wants to personally talk to you. Now, he wants you to come to his open office at 3 p.m. Can this day be any worse? His face was the last thing I want to see in my entire life. Hindi na niya maiwasang ibato ang libro na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Halata namang nagulat ang assistant niya sa ginawa niya. What should I tell them, ma'am? Halatang takot na tanong ng assistant niya. Tell him I'm busy. I can't meet him right now. Simpleng sagot ko na lang. I'm not really ready to face him yet. Okay, ma'am. Yun lang at lumabas na ng kanyang opisina si Christy. Even though I hate the guy, I can still erase the fact that I had to do this job or else I would end up on the street. It was 30 minutes before 3 when Christy knocked on my door. Ma'am, Mr. De La Torre is on the phone right now and he wants to talk to you personally. Sabi ni Christy na bahagya pang idiniin ang salitang personally. Put him in my line. Sabi ko sa kanya, I don't have much choice right now. I take a deep breath before I finally reach up for the receiver. Miss Martinez, I would like you to know that I'm also a very busy person. I run one ranch, 2 multi-million company, and I have my hands in a lot of businesses here in Manila. So don't you ever try to reason to me that you are too busy to come to my office because basically I have a lot of things to do more than you and yet I still have time to see you. Are we clear? May diin ang bawat salita nito.
There was an authority in his voice. I can sense the anger in his voice, and I can say that he is really pissed off, and don't really want to cross that line. I saw him mad before, and I can assure you, don't want to see is either. Yes, yun lang ang tangi kong naisagot. I was even surprised that I can still speak all at that moment. Very good now. I want you to come in my office now or else you're finished. This time, mahinaw na ang pagkasabi nito but I can still sense the hint of threat in his voice. Bago pa siya makasagot ay narinig na niyang naputol ang linya. I know he's not joking when he said that. If I didn't go to his office, I'm finished. I know what he's capable of, kaya mas mabuti pa siguro na harapin ko na siya. Besides, I don't have much of a choice either. I picked the phone and asked Christy to come to my office. I need to finish this job as soon as possible. The sooner the better. I don't want to be around him for a longer period of time. His whole personality is screaming for danger, and I can't handle myself being in danger again just because of him. Christy, I need you do something for me. Give me the pictures of all the possible candidates for Mr. De La Torre. I want all the best girl in our system. I want to finish this job as soon as possible. Yes, sa wakas na update ko na din. Ito. Andy, this wasn't the first time na haharap ako sa kliyente ko. Pero bakit hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko? Parang may 10 kabayong nagririgo doon sa loob ng puso ko. I don't want to think about the possibility na si Sander ang dahilan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. I was on my way to his office. I don't have any choice kung hindi sigurado akong tutuhanin niya ang sinabi niyang sisirain niya ang trabahong pinaghirapan ko ng maraming taon kung sakaling piliin kong hindi makipagkita sa kanya ng personal. Kaya naman kahit sobrang labag sa loob ko, kailangan ko itong gawin kung hindi mawawala sa akin ang lahat. I held my breath for a while before entering his empire. The moment na tumapak ako sa teritoryo niya, alam kong wala nang atrasan to. Kahit gustuin ko man, he left me with no choice. Lumapit ako sa concierge ng lobby ng opisina niya. Miss, I'm here for Mr. De La Torre. Sabi ko sa babaeng mukhang espasol ang mukha dahil sa kapal na makeup. Tinitigan muna niya akong mabuti na tila ba sinusuri ang buo kong pagkatao. Front desk assistant ba to NBI? Daig pa pulis kung makakilatis. Akala mo naman kung sinong maganda. Mukha namang paa. Sa loob-loob ko lamang habang hinihintay siyang magsalita. Do you have appointment, miss? Nakataas ang kilay na tura nito. Yes, I do. In fact, he personally requested to see me in his office. I don't know what to go into me, but I had a feeling na makakaganti ako sa kamalditahan niya kapag yun ang sinabi ko. Itsura pa lang nito na sobrang kapal na makeup ay halos lumuha na ang dibdib sa sobrang hapit ng suot. Sigurado akong hindi lang yun dahil siya ang humaharap sa bisita ng kanyang boss. Kung hindi dahil sa nagpapapansin talaga ito sa boss niya. Knowing Sander, hindi na ako magtaka kung papatulan siya nito. Kahit sino atang babaeng may boobs at may vagina ay papatusin ito. Pero sorry ka na lang girl, paglalaroon ka lang nun, gagamitin yung katawan at pagkatapos itatapon kang parang basahan, just like what he did to me. Teka, bakit ko nga ba naisingit na naman ang nakaraan namin ni Sander? For all I know, matagal nang tapos ang kung anong meron man kami. Kung anumang namagitan sa amin at matagal ko na rin kinalimutan yun. Gusto ko sana siyang bigyan ng advice pero sino ba naman ako para magbigay ng advice sa kanya? Baka nga pagtawanan lang ako ng hitad na ito kapag sinabi kong ex ko si Sander De La Torre. Sa bagay, sino nga ba naman ang maniniwala na ang isang simpleng babaeng katulad ko ay bibigyang pansin ng isa sa pinakamayamang tao ng buong Pilipinas? Balita ko, he just got back here in the Philippines at matagal na siyang namalagi sa Italy. Walang nakakaalam ng whereabouts niya habang nasa Italy. Dahil bukod sa naging mailap ito sa media, ay talagang napaka-pribado ng buhay niya roon. Kaya wala kahit na sino ang nakakaalam
kung anong naging buhay ng isang Sander Rodrigo de la Torre habang nasa Italy ito sa loob ng 5 taon. Hindi nga ako nagkamali ng pagkatapos kong sabihin na ipinatawag talaga ako ni Sander. Parang bulkang umusok ang tenga nito sa galit. Although she remained professional at pilit pa rin itinatago ang pagkainis. Halata mo pa rin sa mga mata nito ang inggit. Ha? Serves you right. Mamatay ka sa inggit. Kindly hold on, miss. I'll inform Mr. De La Torre about your presence. Ilang minuto akong naghintay bago niya ako muling hinarap. You can't wait her for a moment. Mr. De La Torre is currently busy right now. Sabi nito na tila natuwa sa sinabi ng kanyang boss na siya namang naging dahilan upang umahon ang pagkainis ko. Hindi lang sa babaeng kaharap ko, pati na rin sa lalaking nasa loob ng opisina na iyon. I waited outside his office for a couple of minutes. Mag-iisang oras na pero wala ni anino ni Sander De La Torre ang makikita ko. Humigop muna ako ng isang malalim na hininga. And I compose myself bago muli akong lumapit sa receptionist upang magtanong. Excuse me, miss, matagal pa ba si Mr. De La Torre? Medyo irritable kong tanong. Sino ba naman ang hindi maiinis kung halos buong araw ko ay nasayang na dahil lang sa paghihintay sa kanya? He's busy as of the moment. Kindly wait for him na lang. I'll call you once he informed me that he is ready to see you. Sabi nito at hindi pa na hindi gaya kanina na nakasimangot todo ngiti ang bruha ngayon. Marahil natutuwa ito na matagal siyang maghihintay, gayong pinagmayayabang pa naman niya kanina na he is personally asked me to see him. Buwesa talaga ang De La Torre na yan, kahit kailan purweso sa buhay ko. Hindi ko na namalayan ang oras kung gaano ako katagal na naghintay sa kanya. Nakaidlip na ako sa sopa na kinaupang ko dahil sa pagkainip sa paghihintay sa kanya. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Nagulat ako nang makita kung sino ang lumabas mula sa pinto ng kanyang opisina. Si Sander at isang matangkad na babae na kung hindi ako nagkakamali ay isang papasikat pa lang na model at bahagyang lumalabas sa maliliit na magazine dito sa Pilipinas. Medyo gulo na ang buhok ng babae. She also have a smudged lipstick on her lips at mahalata mong hindi lang basta pag-uusap ang ginawa nilang dalawa. Halos umusok ang ilong ko sa galit nang makita ang eksenang yun. Hindi niya alam kung dahil ba sa matagal na paghihintay kaya ako nagalit o dahil ito sa mga eksenang nakikita niya sa kanyang harapan. Nagtatawanan ang dalawa at tumalik pa ang babae sa labi nito bago tuluyang umalis. Ayaw man niyang aminin pero bigla akong napaiwas ng tingin nang maghalikan ang dalawa. Hindi ko matanggap na meron pa din konting kirot akong nararamdaman sa puso ko dulot ng sa nakikita ko sa aking harapan. Dali-dali kong ibinaling sa iba ang aking paningin at muling inangat at sinalubong ng tingin si Sander. I crossed my arms in front of my chest and top of my shoes on the floor to clearly show how dismayed and pissed I was. He slowly walked towards me. I tried my best to hide my nervousness habang papalapit si Sander sa akin. Let's have dinner outside. Matigas na sabi nito sa akin nang makalapit ito. Wait, what? Galit na sabi ko rito. Gutom na ako and I don't want to talk about my future wife while I'm hungry. It's not good to make a decision lalo na kung gutom ka dahil hindi ka nakakapag-isip ng mabuti. Paliwanag nito. I don't care if you're hungry. Pinaghintay mo ko ng ilang oras pagkatapos yan lang sasabihin mo sa akin, let's have dinner outside. Are you fucking crazy? Wika ko while I'm trying to mimic him. Let's talk about it's over dinner. Matigas pa rin sabi nito. Wait, yun lang? Wala ka man lang paliwanag kung bakit ang tagal-tagal mo kong pinaghintay sa halabas ng opisina mo pagkatapos
Makikita ko na nakipaglandian ka lang naman pala sa loob ng opisina mo. Pwede ba maghanap ka ng ibang maabala mo? Galit na galit akong kung sabi dito. You sounds like a nagging wife. Are you jealous, ha? He said with a smirk on his face. But, sagot pa sana niya nang bigla itong magsalita ulit. Well, it's your choice. It's either you will have dinner with me tonight and talk about your presentation or go back tomorrow and set another appointment. You know, Miss Martinez, I'm a very busy person. Wika nito. Alam kong patungkol ang sinasabi nito sa pagpapapunta niya ng assistant niya para rito. Para ito ang kumausap sa kanya. He was trying to make point that I shouldn't make that lame excuse to avoid him. Is it still about me sending my secretary to present this to you? Kaya ba pinaghihintay mo ako ng 3 oras? Bakit ba gusto mong ako pa mismo ang humarap sa'yo? Tanong niya dito. Don't flatter yourself too much. Miss Martinez, I just want you to become professional. Let me remind you na hindi ako kung sino lang na client nyo. You have to prioritize me kahit gaano ka pa ka-busy. Malamig ang tunong sabi nito. Para siyang nabilaukan sa sinabi nito. Masyado nga ata siyang na-carried away para isipin na gusto nitong makita siya. Kaya ito tumangging harapin ang assistant niya. Para siyang tangang umaasang gusto siyang makita nito. Sino nga ba naman siya kumpara dito? Halos 10 taon na rin ang nakakalipas. Why I'm still expecting that I still have an effect on him. I was just in his past, nothing more, nothing less. Now, if you don't have anything to say, I want to have my dinner now. Nasa sayo kung sasama ka o hindi, at tumalikod na ito upang maglakad. Hindi pa man ito nakakailang hakbang nang magsalita siya. I'll go, maikling sabi ko. Lumingon naman ito agad na may maliit na ngiti sa labi. After you, then he gestured away. Agad siyang naglakad upang mauna ito. Sabay silang pumasok sa elevator. Dalawa lamang sila sa loob, ngunit bakit pakiramdam niya ay napakasikip ng lugar na yun. Hindi siya halos makahinga. Iniiwasan niyang mapalingon sa gawi rito. The ambience is suffocating him. The thought of having me and Sander confined in a small space like this sends thousands of unknown emotions up to my system. Ayokong ipahalata dito kung gaano pa din ako kaapektado with just his mere presence. Para naman itong nananadya at talagang sa likod ko pa ito pumesto. Bahagya itong lumukwang upang pindutin ang ground floor button ng elevator. Dahilan upang bahagyang dumikit ang dibdib nito sa aking likuran. Habang bumaba ay unti-unting napupuno ang elevator. Kaya unti-unti din siyang sumisiksik papalapit kay Sander na nanatiling nakatayo sa likuran ko. Nang nasa kalahati na kami ng floor ng building ay halos nakadikit na ang buong likod ko sa harap ni Sander. Halos manlaki ang mata ko nang maramdaman ang isang malaking bukol na bumabangga sa kanyang bandang likuran. Dahil matangkad si Sander, ang ulo niya ay abot lamang sa labi nito. At dahil sa siksikan, halos naramdaman na niyang lumapat na ang labi nito sa kanyang buhok. Napaisip tuloy ako kung nakapag-shampoo ba siya na maayos kanina. Naramdaman niya ang unti-unting paglapit ng labi nito sa kanyang tenga. Nagulat pa siya nang bumulong ito sa kanya. Right now, I won't mind being stuck in the elevator. His whisper sends shiver through my veins. Yun lang ang mga katagang nagdulot ng milyong-milyong voltahe ng kuryente sa buo niyang katawan. Kung hindi nga lang marahil nasiksikan ay maaring kanina pa siya hinimatay. Ngunit sadya atang hindi marunong makisama ang kanyang katawan dahil naramdaman niya parang bumibigay ang kanyang tuhod at muntik nang matumba. I got you, bulong nitong muli sa tapat ng tenga niya habang ipinulupot ang braso sa kanyang bewang upang alalayan ito at hindi tuluyang matumba. Napapikit na lamang siya upang namnamin ang mumunting sandaling yun. Gusto kong tabigin ang kamay nitong nakapulupot sa aking bewang, ngunit ayokong gumawa ng eksena na makakaagaw ng atensyon ng ibang naroon. Bukod doon, ayaw ko mang aminin, ngunit may kakaibang tuwa ang bumabalot sa aking puso habang nakakulong ako sa bisig ni Sander.
Tila hindi pa din nakakalimutan ng puso ko kung ano klaseng pagmamahal ang meron ako noon para kay Sander. At just a snap of time, parang lahat ng pilit kong kalimutan ay biglang nanumbalik. Lahat, ang mga damdamin at alaalang pilit kong binabaon sa limot ay parang hindi nawaglit kahit minsan. Natatakot ako kung saan ako maaring dalhin ng damdamin na ito. Minsan akong winasak ng pagmamahal ko kay Sander. Ayokong hayaan ang sarili kong mahulog muli. At sa bandang huli ay mawawasak dahil pinagbigyan ko na naman ang aking puso at lukubin ang aking nararamdaman. Unti-unting nilokob ng lungkot ang buong pagkatao dahil sa mga alaalang biglang nagbalik sa akin, dulot ng simpleng hawak ni Sander. Dahan-dahan kong hinawakan ang bisig ni Sander na nakapulupot sa bewang ko upang tanggalin yun. Naramdaman ko ang pagtutol niya sa pagtanggal ko dito, ngunit naging matigas ako at desididong tanggalin ang mga bisig niya sa pagkakayakap sa bewang ko. I heard him let out a deep sigh, ngunit wala akong salitang narinig mula dito. Makaraan ng ilang segundo ay sumuko na ito at kusang inalis ang kamay niya sa pagkakahawak sa bewang ko. Andy. Nang makarating kami sa ground floor ay hinayaan ko siyang maunang bumaba ng elevator dahil hindi ko maalis ang pagkailang ko knowing that he can watch my every move. From the back, nakasunod akong naglalakad sa likod ni Sander palabas ng building na yun gamit ang glass door na may malaking exit na nakalagay sa taas nito. Automatic at motion censored ang glass door sa entrance at exit ng building, kaya agad itong bumukas nang lumapit si Sander roon. Agad din naman akong sumunod sa kanya. Habang si Sander ay huminto sa gilid ng aisle kung saan dumaraan ang mga sasakyang nagbababa ng sky. Makalipas ang ilang minutong paghihintay ay may tumigil na isang itim na kotse sa harapan ng lalaki. The car was plain but speaks with pure elegance and power. Hindi basta-basta ang kotse na yon, around $12.5 million ata ang price noon sa market kung hindi siya nagkakamali. Hindi ko alam kung sasabay ba ako sa kanya o magtataksi na lang at mag-convoy dahil wala naman itong nabanggit sa setup nila papunta sa pagmimitingan namin. I don't want to assume na papasakayan ako ni Sander sa magara nitong sasakyan. Besides, dalawang tao lang ang kasya sa sasakyan nito. I'm not sure if he does have a driver or not. Kung meron, obviously, hindi ako pwedeng sumabay sa kanya. Lumabas ang isang lalaki mula sa driver's seat at agad na inabot ang susi kay Sander. Agad nitong kinuha ang susi at pumunta sa may pintuan ng driver's seat. Binuksan nito ang sasakyan, ngunit bago ito tuluyang sumakay ay tiningnan siya nito. Are you coming? Tanong ni Sander sa akin. Saglit ko itong tinitigan dahil sa sobrang inis, ngunit ako rin ang unang bumawi. Dahil sa kakaibang kuryente na naramdaman ko dahil sa mga titig nito. Inirapan ko ito bago muli nagsalita. Yes, I said when I finally find the courage to speak. Okay, good. See you at the Linide de Amor restaurant. You know where that is right? Patuloy nito using his thick Italian accent. Yes, nagugulo ang sagot ko. Bakit nito tinatanong kung alam ko ang lugar na yun? Hindi niya ba ako isasabay? Nang makasagot ako ay agad nang pumasok ang lalaki at mabilis na pinahururot ang kanyang sasakyan. I was left dumbfounded. Did he just left me? Ang siraulong yun. Pinaghintay na nga siya ng matagal. Tapos ngayon, pinag-commute pa siya. Bigla na naman akong nilokob ng kakaibang inis para sa lalaking yun. I can't believe that he could be this ungentlemanly that he wouldn't even had the courtesy of offering me a ride. Gago, inis na sigaw ko dito. Kahit alam ko hindi naman niya ako maririnig dahil nakalayo na ito. Buwisit na lalaki na yun. Mapapagastos pa ako sa taxi nang wala sa oras. Di naman ito kasama sa company budget kaya di ko pwedeng i-reimburse. Hays, lagas na naman ang allowance ko nito. Pansin kanton at sardinas na naman ako hanggang magkasweldo ulit. Wika ko sa sarili habang inis na naghahantay ng taxi na maaring sakyan. Makalipas ang ilang minuto ay swerte namang nakakuha ako ng taxi at agad na sinabi ang lugar kung saan siya pupunta. Nagdadasal ako na sana hindi ako matraffic dahil kung hindi, baka maglakad na naman ako pauwi dahil sa mahal ng pamasahe.
Hindi na naman talaga ako madalas gumamit ng taxi bilang mode of transportation kapag nakikipag-meet sa mga client. Nagko-commute ako palagi and pumupunta sa meeting place ng at least an hour early para meron pa akong enough time para mag-ayos at maging presentable sa client. Hindi ako nagko-commute dahil baka tupakin na naman ang demonyong at umalis sa restaurant kapag nalit ako ng sobrang tagal. After 30 minutes, nakarating na rin ako sa wakas at kung mamalasin ka nga naman, inabutan ako ng traffic kaya ang supposedly na 100 plus lang na bill sa taxi dahil malapit lang naman ay umabot ng 350 pesos. Allowance ko na ito ng 1 linggo. Nang tuluyan na akong makababa, agad kong nakita ang demonyong lalaking may nakakaakit na mata. Agad naman ko siyang tinitigan ng masama na makasalubong ang aming paningin. Hindi ko na itinago ang pagkainis ko sa kanya. Dito dulot ng pang-iwan niya sa akin kanina. It took you 30 minutes. I've been waiting here too long. Kanina pa ako nagugutom. Nakasimangot nitong bungad sa akin. Aba, ito pa talaga ang may ganang mainis. Kung isinabay niya sana ako kanina sa kotse niya, edi sana sabay kaming dumating dito. Hindi ko kasalanan na na-traffic ako, okay? Hindi ko na maitago ang pagkainis ko sa kanya. Whatever, I'm hungry. Wika nito sabay pumasok na sa loob ng mamahaling restaurant. Nagdadalawang isip ako kung susunod ba ako o hindi. Kasi sa sinabi ng lalaki kung ito ba ang mababayad ng kakainin nila o kikibi sila. Mahirap nang mapasubo, baka ang ending nito, maghugas pa ako ng pinggan nang wala sa oras. Table for two, narinig niya ang sabi ng lalaki. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang sabi ng lalaki. At least, isasama naman pala ako dito sa pagkain. Agad na siyang sumunod dito. Ngunit di pa siya nakakailang hakbang nang tumunog ang telepono nito at di sinasadyang marinig ang usapan ng mga ito. Yes, Kat. I'm already here at this restaurant. I already reserved a table for us. I'll wait for you here. Yun lang at agad na nitong ibinaba ang tawag at inilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Crap! That other seat wasn't for me. Buwisa talaga tong lalaking to. Muntik na naman akong mapahiya. You can look for your own table, then wait for me to finish my dinner so we can talk. Iwika nito sa kanya nang harapin ito. Magsasalita pa sana ako pero agad akong tinalikuran nito. Sabi na nga ba balak pa siyang gawing pulubi ng gagong ito. Sinama-sama siya dito, di naman pala siya sasagot sa pagkain. Akala ko pa naman, chance ko nang makakain sa mamahaling restaurant na to ng libre. Akala lang pala niya. Sa bagay, sino nga ba siya para pag-aksayan niya ng pera? Katulad ng pag-aksaya niya ng pera sa mga babae niya mukha namang espasol. Am I jealous? No way. Agad niyang inalis ang diyang yun sa kanyang isipan at mabilis na umiling, hoping na mas mabilis mawaksi sa isip niya ang hindi kanais-nais na ideya na pumapasok sa isip ko. Boss, pwede ko ba makita menu niyo? Bulong ko sa waiter na sumalubong sa akin. Tinitingnan niya ang menu. Tiningnan ko ang menu at nagbaka sakali na merong tig 50 pesos na pwede niyang orderin para di makakahiyang maghintay sa loob. Yes, ma'am. Here's our menu. Inabot ng waiter ang menu sa akin at halos lumuha ang mata ko. Nang makita ko ang presyo ng mga pagkain, 2,000 pesos. Oh, wow. Yun ang pinakamurang nakita ko. Baka magdildi na lang ako ng asin sa 1 buwan pag nagkataon na kumain ako ng ganito ang kinain ko sa isang kainan lamang. Hindi na lang pala ako kakain. Dito na lang ako sa labas maghihintay. Nahihiyang sabi ko sa waiter nang ibalik ko ang menu at tumalikod na para lumabas. Kuya guard, patambay muna dito ha. Dito ko na lang hintayin yung boss ko. Kumakain kasi, wika niya sa guard sa labas ng restaurant. Labag man sa loob ko, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng panliliit
dahil sa kasalukuyang katayuan ko. I'm not really fan of self-pitying but I can't help it. Walang problema, ma'am. Ganun talaga kapag normal na taong katulad natin. Hindi pwedeng makisalamuha sa kanila. Di natin afford eh. Mamumulubi tayo pag nakipagsabayan tayo. Isang bilang per table. Katumbas na ng isang buwang sahod natin. Pabirong sabi ng guard sa kanya. Tila naman bumalik sa kasalukuyan ang isip ko na marinig ang sagot ng guard na naroon. Oo kuya, baka may ginto ang mga pagkain nila. Aabangan ko mamaya. Yung itatapon nilang pagkain baka may maiwang ginto at nang maibenta. Natatawang sabay biro ko sa kay Kuya Guard. Ito ma'am oh, upuan. Upo muna kayo baka matagalan pa yung inaantay nyo. Alok ng gwardya sa kanya. Salamat kuya. Pasasalamat niya dito. Hindi pa nakalipas ang ilang minuto ay may dumating na isang napakaganda at sexing babae. Hindi ko alam kung bakit pero sinundan ko ito ng tingin. Somehow, I was hoping that it was not the girl that Sander was talking over the phone. But to my dismay, the stunning girl went straight to Sander's table and gave him a peek on the lips. I immediately turned my eyes away from them. I don't know why, but I can't bear the sight of them getting cozy with each other. I felt a jolt pain in my heart with the sight of that. I was trying my hardest to hold back my tears when I heard someone speak dahilan upang mapagawi rito ang aking tingin. You're the girl who's outside of Sander's office simula pa kanina, right? Agad naman ko namang pasimpleng hinawi ang butil ng luha na nakatakas sa aking mga mata. Are you talking to me? Agad kong tanong dito nang magangat ako ng muka upang harapin ang lalaking pinanggagalingan ng boses. Yeah, is there anyone here? Natatawang tanong ko naman ng lalaki. Malay ko ba kung si Kuya Guard ang kausap mo? Piloso pong sagot ko. I'm not really in the mood to be polite to anyone right now. Bahagya kong natitigan ang lalaking nasa aking harapan. Matangkad ito at mukhang may sinasabi. His amber eyes like fire soaring into my soul. Kahit na sinong babae ay mabibighani dito. Pero para sa kanya, hindi sapat ang mga ito upang buhayin ang alab sa pagkatao niya. Only one man can do that, and that man is enjoying the company of a gorgeous woman inside a restaurant. Bakit ba naisingit ko na naman ang gamong yun? Funny, but yes, I am talking to you. Oo, ako nga yun. May kailangan kasi akong i-present kay Mr. De La Torre, kaya inaantay ko siyang matapos kumain. Paliwanag niya dito. Matagal ka na niyang pinag-antay sa opisina niya, pati ba naman dito? It seems that Sander is trying his best to make you stay and prolong your presence. Maybe he wants to be with you. Mukhang ayaw niyang umalis ka agad. Nakangiting wika nito sa kanya. Bakas ang panunodyo sa tinig nito. Really? That's how you see it? He wants to be with me. Yeah, right. More like he wants to annoy me. Komento ko dito at hindi ko na nagawang itago ang pagkainis na nararamdaman ko. I'm sure of that. He's been my buddy for quite some time now. Now I know him more than anyone else. He just have a peculiar way of not showing it. That's why, most of the time, he was misunderstood. Wala akong naiintindihan sa sinasabi mo. Ang alam ko lang, siya ang pinakagagong lalaking nakilala ko. Inis pa rin niyang sagot dito. Wanna bet? I bet when I go inside that restaurant with you in my arm, he would come running to our table and would probably punch me in the face. Mas lalong lumapad ang ngiti nito. You're crazy. I bet that would never happen. He wants nothing to do with me. Nakipag-break nga siya sa akin dahil hindi daw kami bagay kaya napaka-imposible niyang sinasabi mo. Sunod-sunod kong sabi dito. It's already too late when I realized that I already blurred out something about our past. You're an ex-girlfriend, that explains everything? The more reason why I should bring you out inside. Nasisiyang wika nito. Tika, wala akong papambayad ng
Ang mahal ng pagkain dyan eh. Don't worry, my treat. By the way, my name is Magnus Vladimir Montejo, your knight in shining armor. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod dito dahil sa biglaan nitong paghila sa aking kamay. Siya na rin mismo ang nangawit nito sa kanyang bisig bago kami tuluyang pumasok sa loob ng restaurant. Who am I to refuse a free dinner in a luxurious restaurant? It's not like every day na mayroong isang taong hindi mo naman kilala ang mag-aalok ng isang magarbong dinner just to prove his point. Napangiti na lamang ako dahil kahit papano ay hindi ko na kailangan maghintay ng matagal sa labas. Bukod pa doon ay makakakain ako ng masarap dahil sa tutulang ay kanina pa walang laman ang tiyan ko dahil sa matagal na paghihintay kay Sander sa talabas. This is for mature content. Andy. They went inside and they were immediately attended by waiters. Mukhang VIP dito ang lalaki dahil halos lahat ata gustong mag-serve sa amin. Bahagyang hinila ni Magnus ang upuan upang paupuin ako. Matapos noon ay agad naman itong umikot sa karap kong upuan. Hindi pa man kami nag-iinit sa kinaupuan nang marinig ko mula sa aking gilid ang pamilyar na boses. What do you think you're doing? May nahimigan akong inis sa tono ng nagsasalita rito. Humugot muna ako ng isang malalim na hininga bago ito hinarap. Inihanda ko ang ubod na tamis kong ngiti upang ipakita dito na walang epekto sa akin ang ginagawa nitong pangbabaliwala. Kahit sa loob ko ay awang-awa na ako sa aking sarili. Para akong pulubing namamalimos sa kanya ng atensyon. Para akong asong habol ang habol sa kanya at masaya sa kakaunting butong ibinibigay. Mas lalong tumatak sa isip ko ang layo ng agwat naming dalawa. Bumalik sa isipan ko ang nangyari sa 5 taon na ang nakakaraan, ang masasakit na salita na sinasabi nito sa akin noon. I am waiting for you, Mr. De La Torre, and Mr. Montejo here is kind enough to offer me a table while waiting for you. Nakangiti pa rin sabi ko dito. Mas lalo namang dumilim ang mukha nito dahil sa sinabi ko. Hey buddy, bati ni Magnus dito. Shut up, I'm not talking to you. Wika nito na hindi man lang tinatapunan ng tingin ang lalaki. That was rude. Natatawang sabi ni Magnus na halatang hindi ininda ang pagsusungit ng kaibigan. I don't care. You know I could punch you right now, but I'm not in the mood. Wika nito na sa akin pa rin nakabaon ang napakatalim nitong titig. Pilit kong nilalabanan ang titig niya. Ayaw kong magpatalo kaya sinalubong ko ang mapanghusga nitong titig sa akin. Are you done with your dinner, Mr. De La Torre? Can we proceed to our meeting? I was giving him a fake smile to annoy him more. No, and yes, let's go. Wika nito at agad hinila ang braso ko. Dahilan para magulat ako at biglang mapatayo. Wait, where are we going? Takang tanong ko dito habang nagpupumilit na kumawala sa pagkakahawak nito. I thought you want to proceed with our presentation. Oo nga, pero pwede bang kumain muna ako? Kanina pa ako nagugutom eh. Sayang naman yung libre ni Magnus. Inosente kong sabi without knowing that with those words, I was awakening the best inside him. Deliver all my orders to my penthouse. Utos niya kay Magnus. We don't have any delivery bro. Sagot naman ni Magnus na natatawa sa inaasta ng kaibigan. I will triple the price. Just have it delivered to my penthouse. Matalim niyang sabi dito. Aye boss, pleasure doing business with you. Kung araw-araw ganito, mas lalong lalaki ang restaurant ko. Nakangiting sabi nito. Ikaw ang may-ari nito? Gulat na tanong ko kay Magnus. Hindi ko ba nabanggit? Nakangiting baling nito sa akin. Unfortunately, sarcastic kong sagot dito. Of all the details na makakalimutan itong sabihin ay ang pagiging may-ari nito ng isa sa pinakasikat na restaurant sa Pilipinas. Naramdaman ko ang higpit ng hawak na Sander sa braso ko matapos marinig ang tila paghanga ko sa lalaki. You are amazed that he owns this packing place? Did you know that I own half of all the establishment here in the Philippines? Halos pasigaw na sabi nito sa akin. So, bakit ka sumisigaw? Kailangan bang i-broadcast? Panunotya ako sa dito
Halata namang mas lalo itong nainis dahil sa sinabi ko. Let's go, wika nito ulit sa akin at pilitan niya akong hinila palabas ng restaurant. Bagay ako namang nasulyapan ang babaeng kasama ni Sander kanina na bakas din ang gulat sa muka. Tika nga lang, grabe ka, makahila. Sabi ko dito ngunit parang wala itong naririnig at patuloy pa rin sa paghila sa aking braso. Hoy, ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Sigaw kong muli dito nang hindi pa rin ito binibitawan ang braso ko. To my penthouse, maikling sagot nito. What? Anong gagawin natin sa penthouse mo? Ba't di na lang tayo bumalik sa office mo para doon ko ipakita sa iyo ang presentation ko? Nauutal kong sabi dito. Hindi naman ito nagsalita at nanatili lamang seryoso ang napakagwapo nito mukha. Hindi ko maintindihan ngunit may tila kakaibang kaba ang biglang lumukob sa akin dibdib. Maya-maya pa ay dumating na ang kotse nito galing sa bali parking. Walang imik nitong binuksan ang passenger seat at walang habas akong hinila at pilit na pinapaupo sa passenger seat. Malakas kong iwinaksay ang braso ko upang matanggal ang pagkakahawak niya roon. Nang mabitawan niya ito, ay agad ko siyang hinarap at sinalubong ko ang madilim nitong mukha. Ngunit ako na rin ang unang nagbawi ng tingin sa kapadabog na pumasok sa loob ng sasakyan. Ito na rin mismo ang nagsabit ng seatbelt ko bago tuluyang isinara ang sasakyan at umikot papunta sa driver's seat. Wala pa rin akong imik na pumasok at nang pinaandar na niya ang sasakyan. Ilang minuto ang nakalipas ay wala pa rin ni isa man sa amin nagsalita. Hindi ko na rin sinubukang kausapin ito dahil mukhang bad mood pa rin ito dahil buong biyahe itong nakasimawot. Noon lang niya naramdaman ang pagod dahil sa sarap at komportable na pagkakaupo niya sa sasakyan ni Sander. It was like this is a seat was made for her. You wish, kontra ko sa aking sarili. Oo nga naman, bakit ba kasi pumasok sa aking isipan na that seat was made for me? I don't belong here and I will never be, not even in my dreams. Makalipas ang ilang minuto, ay unti-unting hinila ako ng antok. Ang aking mga mata hindi na sumagi sa isip ko kung saan sila pupunta ni Sander. Right now, all I want is to take advantage this moment and enjoy every second of it. Naalipungatan ako nang maramdaman kong may bagyang humaplos sa aking pisngi. I don't want to assume pero wala naman akong ibang kasama sa sasakyan. Kaya nasisiguro kong si Sander yun. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata. It seems like all the air was sucked out of my body when I found his face an inch away from mine. I was drawn into reverie when my eyes met the most gorgeous pair of eyes I had ever seen in my entire life. I couldn't utter a word. My thoughts were focused on either his eyes or his lips. I remember how soft his lips is like it was yesterday. I don't know what got into me, but I was praying hard that Sander will take the distance between our lips. After a few minutes of having tug of war with our eyes, he finally broke the silence. We're here. Halos pabulong itong sabi na hindi pa din inalis ang pagkakalapit ng aming mga mukha. I'm still not moving. I was hoping that he will kiss me, but to my dismay, he unbuckled my seatbelt and finally put a distance between them. She immediately went out of the car and waited for him. Sander gave his car key, and I thanked his personal driver and went directly to her. He grabbed her hand and almost dragged her to the elevator, located in the end of the hall. He entered the passcode, then the elevator door opened. I think this is his own private elevator dahil may passcode bago ka makasakay at pagpasok mo sa loob ng ibang floor. Kundi ang top floor na sa tingin niya ay siyang lokasyon kung nasaan ang penthouse nito. He's still holding her hand. She felt awkward but she didn't want to confront him. That's why pasimple niyang hinilang kamay niya, ngunit mas lalo nitong hinigpitan ni Sander nang maramdaman niyang pasimple nitong hinihila ang kamay. Hinayaan na lamang niyang hawakan ni Sander ang kamay. Total, she liked the feeling of him holding her hand just like the old time. Erase, don't you dare go there. Saway niyang muli sa sarili. Hindi na rin niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit ba siya
pumayag na sumama sa gangong to. Sa bagay, may magagawa pa ba siya kung wagas makahila ang demonyong to? Ngunit ubod ng gwapong lalaki sa tabi niya. Sabihin mo, gusto mo din kasi her inner self is becoming annoying, maybe because deep inside her she knows that she's right. Pagdating nila sa top floor ay agad na bumukas ang pinto ng elevator at bumungad ang pinto ng penthouse ni Sandra. Hindi makakaila ang ganda at moderno nito kahit sa labas pa lang ng pinto. Alam mo na agad na milyones ang ginastos para dito. He punched his code and used his fingerprint to unlock the door. Wait for me in the living room. I'll just take a quick shower. Baling nito sa kanya. Nang sa wakas ay bitawan na nito ang kanyang kamay. Wait, what? No, let's just talk first before you take your shower. So we can conclude this meeting and I can finally go home. Kung hindi mo napapansin, this is a way past office hours dahil sa ginawa mo. Inabot na ako ng 10 oras ng gabi dahil ang dami mong cheche-buriche. If hindi mo napapansin, Mr. De La Torre, it is already 11 p.m. Gusto ko nang magpahinga. Mahabang litanya niya dito. Then have a rest in the sofa and watch TV while we're waiting for our food. I'll just take a quick shower, okay? After the whole tiring day and after all the years na hindi sila nakita, this is the first time that he smiled towards her again. Not the annoying smirk or grin on his fake laugh. It was a genuine smile. She was taken aback for a while but immediately composed herself and ready herself to argue with him. Really? Sa haba ng sinabi ko, yung huling salita ko lang ang naintindihan mo? Ako ba talaga, Rodrigo, pinagluloko mo? I miss you call me Rodrigo. If my memory serves me right, you are using my second name when you are really pissed off. Yeah, he says, while flashing her $1 million smile towards her. She wasn't aware that she used his code name, second name to refer him this time. He was right. Back in the days when they were still together, she was using his second name so that Sandra will know if she is really pissed or not. Stop playing games with me, Mr. De La Torre. Inis niyang sabi dito. So, we're back to being formal now, ha? Bagyang sumeryoso ang mukha nito. Gan is the playful Sandra. Here in front of her is the deadly and dangerous Sandra. Yes, and we should always be. We don't have any personal connection to address each other informally. Seryosong wika ko dito sa kanya. Is that so? Nakita niya ang biglang pagdilim ng mukha nito. Bahagya siyang nakaramdam ng takot nang maramdaman ang madilim na aura ng mukha nito. Dahil dito, agad niyang tinakbo ang pinto upang makatakas. But to her dismay, the door won't open. She was looking for the unlock button, but to her shock, she saw that even the lock inside was fingerprint activated. Crap! Going somewhere, sweetheart? Nilingon niya ito upang singhalan, ngunit laking gulat niya nang makitang ilang dangkal na lamang ang layo nito sa kanya. I want to leave. Nautal niyang sagot dito. The closeness between them is making her nervous. He just smirked and slowly moved his lips to her ears. Oh no, sweetheart, no one is going anywhere. You will not leave this house until I say so. Bulong nito sa kanya. His whisper sent shiver into his spine. She didn't realize that she already closed her eyes due to the overwhelming emotions brought by their closeness. He then slowly buried his face into her neck. She gasped when she felt his lip into her neck, and he is biting her lightly. This is fucking insane, Mr. De La Torre, she said when she finally gathered all of her strength. Sandra slowly raised his head from his neck and leveled his face onto her with just inches apart. You do remember that I hate to hear your curse, and you know the punishment, right? His eyes is blazing with lust and passion. She can clearly see that he was lusting over her. He does. I can't be. It can't be. Don't you dare. She was cut off when his lips crashed onto her. She tried to push him, but he was strong. He finally caught both of her hands and pinned them above her head just using his one hand. She tried to fight him,
but he just uses that opportunity to shove off his tongue into her. He invaded her mouth using his tongue. Soft moan escaped from her mouth. She softly moaned again his mouth, even though she doesn't want to admit, but she is enjoying his kiss. His tongue is teasing her. He was invading every part of her mouth. He was slightly biting her lips, which make her moan. Sander slowly let go of her hands that were on top of her head when he felt like that she was not biting him anymore, but instead she was kissing her back. When he let go of her hands, she immediately wrapped her arms around his neck, deepening their kiss. "Oh, Pak," he said when he started to move his hand, going to her breast. So soft. "I miss you. I miss this," he said to her in between their kisses. His hand continued to travel down to her femininity. When his hand finally settled on top of her pussy, he didn't waste any moment. He inserted his hand inside her andes and continued to play with her clitoris. "Oh, shit. Yes, don't stop." Nagdidelayo niyang tugon niya na maramdamang ipinasok nito ang isang daliri sa loob niya. "That's right, baby. Moan for me," he said while ravishing her lips. Then it slowly traveled down to her neck up to the valley of her breast. She didn't even notice that he already unbuttoned her top and unhooked her bra. He then moved her bra to finally reveal the peak of her breast and put it inside his mouth. He even bite it just enough to make her moan again. "Oh yes, yes, like that. Oh yes, make me come. Shove it inside my pussy." Halos pasigaw niyang sabi dito. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Ang nagpagpapaligaya ni Sander sa kanya, ang tanging laman ng utak niya. She knows that it's wrong but it feels right for her. Mamaya na lang niya pagsisisihan ang katangahang ginagawa. Patuloy namang nilalabas-masok ni Sander ang isang daliri sa loob ng pagkababae ni Andy. Tila hindi pa ito nakontento dahil naramdaman niyang ipinapasok pa nitong muli ang ikalawang daliri nito, mas lalong nagpabaliw sa kanya. "Oh yes, baby, right here." Patuloy niyang ungol dito. "I miss how you scream kapag nasasarapan ka. That's right, scream for me, baby. Come on, come for me." Bulong nito sa kanya nang bahagyang umangat ang mukha nito mula sa kanyang dibdib. As if on cue, unti-unti niyang naramdaman malapit na niyang mabot ang kasukdulan. "Oh yes, I'm gonna come. I'm gonna come." Ilang saglit pang paglabas-pasok ng daliri nito sa kanya ay agad na niyang inabot ang kasukdulan. Hindi nito agad hinugot ang daliri sa kasilanan niya kahit alam na nitong nilabasan na siya. Makalipas ang ilang sandali ay napasinghap siya nang maramdaman ang biglang paghugot ng mga daliri nito mula sa kanyang pagkababae. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Agad naman itong nakatagpo ang mata ng lalaki na titig sa kanya. "Is he watching me while I have my orgasm?" Pak! Nakakahiya. He then slowly moved his wet finger into his mouth. And to her shock, he licked his fingers that was covered with her cum. "This is fucking hot," wika niya sa sarili habang pinapanood ang lalaki sa pagdila sa daliri nitong nanggaling sa kanyang pagkababae. Siya ang unang umiwas ang tingin dahil hindi na niya kayang tagalan ang init ng mga titig nito. "Look at me, Andy," madiin itong sabi sa kanya. Hindi niya alam pero may kung anong hipnotismo ang meron ang lalaki sa mga oras na yun dahil kahit ayaw niyang tingnan ito ay parang kusang gumalaw ang kanyang mukha upang salubungin ang titig nito. "We're not done yet, sweetheart." Then he smirked and claimed her mouth again. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya tumutol at buong pusong nagpaubaya sa lalaki. He was unbuckling his pants when someone rang the door, but instead of checking who is it, Sander continued to rub her mouth and put his pants down, readying himself to enter her. But the person on the door is very persistent. She now decided to convince Sander to check the door. "Sander," tugon lang nito sa kanya. Someone at the door." Putol-putol niyang wika dito dahil hindi pa rin ito binibitawan ang labi niya.
I don't care. Wika nito at patuloy na ang pagsugod nito sa mga labi niya. No, you should. Check on it. Now, matigas niyang sabi dito. Naagad namang tumigil si Sander nang mapansing wala siyang balak ituloy ang kanyang ginagawa hanggat hindi niya napapaalis ang istorbo. Whoever that is, I'm gonna kill him. Inis niyang sabi. Fix yourself but let me remind you, we're not done yet. Then he claimed her lips one more time before checking on the door. SPG, Andy. The person who keeps on pushing the doorbell button is none other than Magnus Vladimir Montejo. He personally delivered the food that Sander ordered in his restaurant. What the fuck are you doing here? Malakas na sigaw ni Sander sa kaibigan. Hey bud, I am here to deliver your order. Nakangising sagot nito kay Sander. Walang inhibisyong tinabig ang braso ni Sander na nakaharang sa hamba ng pinto. Kailan ka pa naging delivery boy? Inis na saad niya dito nang lingunin niya si Magnus habang diri-diretso naman ang huli sa kusina ng penthouse ni Sander. Ngayon lang nang mag-proclaim kang delivery service kami kahit wala namang kaming delivery. Pang-aasar niyang muli. Well, now that you already delivered the food, you can leave now. Madilim pa rin ang mukhang saad nito sa kaibigan. Na, since hindi pa rin ako kumakain ng dinner, in-invite ko na rin ang sarili ko sa dinner date nyo. Sinobrahan ko na rin ang pagkain kasi alam kong kakain ako at makikikain ako sa dito kasama nyo. Siya pala, sabi nito sabay abot sa kanya ng isang kapirasong papel. What the fuck? 5,000 pesos for delivery charge. Eroplano bang ginamit mo pagpunta dito? Naiinis pa din itong sabi habang pinapanood ang paglalabas ni Marcos ng pagkain galing sa brown bag na dala nito. Ako naman ay natiling lang na nagmamasid at pinapanood ang pagtatalo ng dalawa. Kahit na kay Magnus nakatuon ang mga mata ko at lumilipad naman ang isip ko sa nangyayari kanina. Kung hindi dumating si Magnus, sigurado akong bumigay na naman ako sa tukso na hatid ni Sander.